Narito na tayo sa uling yugto ng ating kwento. Pagkatapos ng malaking iskandalo sa hallway, di na nag-aksaya ng panahon ang Board of Trustees sa loob ng 48 oras. Formal lang tinanggal sa pwesto ang ama ni Anne dahil sa mga ebidensyang inilabas ni Phantom. At ngayong araw, gaganapin ang pagpapakilala sa bagong chairperson at may-ari ng buong eskwelahan sa loob ng main auditorium. Lahat ay nag-aabang, lahat ay gustong makita kung sino ang misteryosong tagapagmana ng nababagsak na pamilya ng dating manager. At sa pinakadulong hilera ng mga puan, nakaupo si Anne. Nakayoko, walang kaibigan, at tinitiis ang mga mabangusgang tingin ng mga taong dati niyang inaapi. Sa pag-akyat ng bagong chairperson sa stage, literal na nagpasingap ang buong eskwelahan. Walang mamahaling gown, walang nagdalakihang alahas. Umakyat si Leia na suot pa rin ang kanyang simpleng uniforme. Pero sa pagkakataong ito, diretso ang kanyang tindig at may hawak siyang tablet, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan bilang si Phantom. Magandang umaga sa inyong lahat. Alam kong marami sa inyo ang nagulat. Isang taon nyo akong nakita bilang isang tahimik na scholar na madalas nyong madadaanan o mabuli sa gilid. Pero simula ngayon, tapos na ang panahon ng pananakot at korupsyon sa paaralang ito. Ang eskwelahang ito ay itinayo para sa mga taong gustong matuto ng tapat. Kaya bilang unang desisyon ko bilang chairperson, formal ko nang ipinawalang bisa ang lahat ng VIP status at special privileges ng mga mayayaman na gumagamit ng pera para pang-api ng kapwa. Mula ngayon, ang bawat estudyante rito ay dadaanan sa patas sa sistema. Natapos ang speech ni Leia sa ilalim ng isang napakalakas na palakpakan. Pero bago tuluyang matapos ang araw, nagtagpo muli ang dalawang magkapatid sa tapat ng gate ng paaralan. Ang isa ay pasakay sa isang maranging itim na sasakyan na pinalilibutan ng mga abogado at ang isa naman ay naglalakad patungo sa sakayan ng jeep. Masaya ka na ba? Nakuha mo na ang lahat. Ang eskwelahan, ang yaman, ang respeto ng mga tao. Habang ako, wala na akong mukhang may harap sa mundo. Sabi ko sa iyo, Anne, hindi ko kailangan ang yaman na to para magkaroon ng halaga at hindi kita gustong sirain. Binigyan lang kita ng salamin para makita mo kung gaano kapangit ang ugali mo kapag tinanggal ang pera mo. Paano ko sisimula ng buhay ko ngayon? Lahat ng tao rito galit sa akin. Simulan mo sa pagiging totoong tao. Anne, mag-aral ka ng mabuti bilang isang scholar. Patunayan mo may silbi ka kahit walang tatak ang damit mo. Kung magagawa mo yan, baka sa susunod matutunan kitang tawaging kapatid. At doon tuluyang nagtapos ang labanan ng simula sa inggit at nagwakas sa hustisya. Si Anne ay natili sa eskwelahan hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang simpleng estudyante na dahan-dahan natututong magpakumbaba at magbago. Habang si Leia o si Phantom ay nagpapatuloy sa pamamahala, isang buhay na patunay na ang totoong kapangyarihan ay hindi kailangan ipagsigawan sa mundo. Para sa ating huling aral na 5 bahagi ng seryeng ito, huwag nating hamakin ang mga taong nakita nating tahimik o simple dahil hindi natin alam ang kwento sa likod ng kanilang katahimikan. Ang taong inaapakan mo ngayon, baka siya pala ang may hawak ng buong sistema mo bukas. Sa mundong ito, digital man o totoong buhay, ay kabutihan at talino pa rin ang laging mananaig. Maraming salamat na sumasabaybay mula part 1 hanggang part 5 ng lihim sa likod ng inggit. Ako nga pala si Ate LJ na nagpapasalamat sa inyo na walang halong sawang pagsusuporta. Hanggang sa susunod muli. Paalam.